Samantala, Alan David Picasso umatras sa laban kay Karames Martin dahil may kinasanang laban si Alan David Picasso laban kay Michael Rincon sa August 29. Matapos ang kanyang mga nakalipas na karanasan at pakikipagsabayan sa mga matitinding pangalan sa boxing tulad ng Japanese superstar na si Naoya Inoue, opisyal nang inihayag ng Mexican rising star na si Alan David Picasso ang kanyang pag-akyat sa 126 pounds featherweight division. Nakatakdang muling umakyat ng ring si Picasso ngayong darating na Agosto 29 sa Sala Urbana sa Naucalpan, Mexico. Makakatapat niya rito ang mapanganib na Colombian contender na si Michael Rincon. Hindi rin basta-basta ang nakataya sa tunggaliang ito dahil paggagawa ng dalawang mandirigma ang WBC featherweight silver title. Ang laban na ito ang magsisilbing unang malaking pagsubok para kay Picasso sa kanyang bagong timbang. Layunin niyang patunayan na handa siyang makipagsabayan at magdomina sa 126 pounds para maiukit ang kanyang pangalan sa mga world title contender sa division. Sa pag-akyat na ito ni Picasso sa featherweight, tila hindi na matutuloy ang laban na matagal nang inaabangan at target sanang idaos ngayong Oktubre 23 laban sa undefeated Filipino boxing prospect na si Wonderboy Karames Martin. Dahil sa pasya ng Mexican fighter na lisanin na ang super bantamweight division 122 pounds, opisyal nang nagkaiwalay ang landas ng dalawang papasikat na contenders sa maasahang showdown. Sa pag-iwan ni Picasso sa 122 pounds, sino kaya ang isasagupa ng MP Promotions kay Karames Martin? Maghahanap ba sila ng panibagong contender sa super bantamweight rankings para sa isang world title eliminator? O magpapasya na rin ba ang kampo ni Martin na sumunod sa mas mabigat na division? Isang malaking tanong ngayon sa mga Pinoy boxing fans kung sino ang susunod na harapin ni Martin sa kanyang paghabol ng pangarap na world title. Sa mga Pinoy boxing fans, ang gusto nilang matagal nang pinapangarap na makalaban ni Karames Martin ay itong si Philippus Ngitumbua ng Namibia na tinalo dati ni General Casimero noong Mayo 2023. Dahil parehong kilalang Pinoy fighter sina Casimero at Martin, gusto ng mga fans na makita kung paano idodomina ni Martin ang isang boksingero na si Philippus Ngitumbua na nakasubok na sa antas ng isang world champion. Kilala si Philippus bilang isang matibay, agresibo at may lakas na fighter sa super bantamweight division. Kung matatalo o mananockout ni Martin si Philippus, magiging malinaw na payag ito na handang-handa na si Wonderboy sa mga top tier contenders sa mundo. Tingin niyo mga idol, sino ang perpektong kapalit na dapat makatapat ni Karames Martin? Magandang araw. Wonderboy Karames Martin nagpaabot ng babala kay David Picasso. Nagdagdag ng Amerikanong coach para sa parating na laban. Lalong umiinit ang pag-aanda ng Pinoy boksingero na si Karames Wonderboy Martin para sa kanyang posibleng laban sa Mexicanong fighter na si David Picasso ngayong parating na Oktubre 23 upang masiguro ang panalo laban sa isa sa pinakamagaling niyang makakalaban. Opisyal na nag-post si Martin na dalawa na ngayon ang kanyang coach, ang kanyang ama na si Coach Abel Martin at ang Amerikanong trainer na si Coach Kay Koroma. Pumunta pa si Martin sa Estados Unidos upang doon mag-ensayo sa Las Vegas at matuto ng bagong diskarte sa boxing mula sa kanyang bagong Amerikanong coach. Si Coach Kay Koroma ay isang sikat at magaling na Amerikanong boxing trainer. Malawak ang kanyang karanasan sa pagpapaganda ng footwork, depensa at galaw ng mga boksingero. Naging isa rin siyang nangungunang coach ng USA, Boxing National at Olympic Team, kung saan nakatrabaho niya mga sikat na kampiyon tulad ni Shakur Stevenson, Mikaela Mayer at Richardson Hitchens. Ang pagtutulungan ng kanyang dalawang coach ay mahalaga para kay Martin dahil si David Picasso ay nasa top 10 na mga ranggo at itinuturing na magaling na boksingero. Ang nag-iisang talo pa lamang ni Picasso ay laban sa sikat na Japanese fighter na si Naoya Inoue. Sa mga nakalipas na laban ni Martin, sinasabi ng iba na hindi pa siya masyadong nasusubukan dahil hindi pa kilala ang karamihan sa kanyang mga nakalaban. Kaya sa laban na ito kay Picasso, dito talaga makikita kung gaano kagaling si Martin sa super bantamweight division. Bukod sa pag-improve ng kanyang diskarte sa tulong ni Coach Koroma,
pinakita rin ni Martin ang malaking pagbabago sa lakas ng kanyang suntok. Sa kanyang ensayo sa heavy bag, kitang-kita ang lakas at diin ng kanyang left straight, left hook sa katawan at right hook. Dahil sa malaking tiwala sa sarili, sinabi ni Martin na kapag natamaan niya ng malinis si Naoya Inoue, siguradong masasaktan ito sa kanya. Sinabi rin ni Martin na hindi siya matatalo ng dating kampiyon na si Janriel Casimero kung sakaling magkarap sila sa ring. Sa ngayon, si Carl James Martin ang number 1 challenger sa WBO Super Bantamweight Division, kung saan ang mahawak ng corona ay si Naoya Inoue. Ngunit para sa taong 2026, may balita na hindi nalalaban si Inoue sa natitirang bahagi ng taon at binigyan lang ng oras ang kalaban nitong si Jesse Bam Rodriguez hanggang Marso. Kapag hindi pa ito natuloy, formal na akyat si Inoue sa mas mabigat na timbang featherweight at iiwanan ng kanya mga corona sa super bantamweight. Dahil dito mas malaki ang chance ni Martin na makakuha ng titulo at maging isang world champion. Dahil tumatanda na ang mga veteranong tulad ni Manny Pacquiao at Janriel Casimero, malaki ang asa ng mga Pilipino na si Carl James Martin na ang magiging bagong sikat na boksingero ng Pilipinas. Ang laban niya kay David Picasso magiging subok kung handa na siyang humarap sa mga sikat na boksingero tulad ni na Casimero, Inoue o Junto Nakatani. Banda naman mga boss, hindi rin paawat ang tinaguriang Wonder Boy na si Carl James Martin. Nangako si Martin na tatalunin at patutumbayin niya si David Picasso sa oras na matuloy ang kanilang tapatan sa bansang Saudi Arabia. At dito nga sa laban na ito mga boss, nangako si Martin na papatunayan niya kung bakit nga ba siya ay nanatiling undefeated pa rin. Ipapakita niya kay Picasso na hindi lang tsamba ang kanyang malinis na record at walang sino man ang pwedeng bumasag nito ng ganoong kadali. Ayon kay Martin, hindi biro ang kalaban niya, kaya naman ibubuhos niya ang lahat para masiguradong TKO ang abutin ni Picasso. Ipinapakita lang nito na ang antas ni Martin ay pang world stage na talaga. Ika nga ng mga fans, hindi na siya pang basketball court at pang piyesta lang. Gandang araw, prangkang sinabi ni Carl James Wonderboy Martin sa panayam kay Kinito Henson na kaya niyang tanggapin ang mga suntok ni na Janriel Cuadro Alas Casimero at Naoya Inoue, at sinabi rin ni Martin na hindi daw siya matatalo ni Casimero. Sinabi rin ni Martin na pag natamaan niya ng solido si Inoue ay masasaktan ito sa kanyang suntok. Kaya dito makikita na kumpiyansa na talaga itong si Martin sa kanyang kakayahan at lakas para talunin ang mga elite fighters katulad ni na Casimero at Inoue. Undefeated itong si Martin at number 1 contender ng WBO Super Bantamweight. Binalikan naman ng mga fans ang naging payag ni Jason Casimero, kapatid at trainer ni Cuadro Alas, kung saan sinabi nito na 0.1% chance lang ang pag-asa ni Martin na manalo kay Inoue. Sobrang napakaliit na chance ito. Biruin mo, wala pang 1%, halos 0% na ito. Kaya para na rin sinabi ni Jason na wala talagang pag-asang manalo si Martin kay Inoue. Idinagdag pa ni Jason na hilaw pa at tila pang amateur lang ang galawan ni Martin noong makalaban si Ruben Tostado, kaya hindi pa daw handa itong si Martin sa mga big time fights. Kaya halos sinabi na rin ni Jason na walang panama itong si Martin sa utol niya na si Janriel Casimero. Masusubukan naman ang tibay ni Martin sa darating na October 23 sa Riyadh Season, Saudi Arabia, kung saan undercard siya sa laban ni Canelo Alvarez versus Christian Mbili, kung saan makakasagupa ni Martin ang dekalibreng boksingero na si Alan David Picasso. Kaya kung sa uling laban ni Martin ay pambarangay at pangpiesta lang ang venue ayon kina Casimero, ay ngayon ang susunod na laban ni Martin ay pang big time na sa Saudi Arabia. Magandang basehan kung talaga bang may ibubuga na si Martin kina Casimero at Inoue itong laban niya kay Alan David Picasso. Kung magiging impresibo ba ang panalo niya dito, kaya maganda rin abangan itong labanan ni na Martin at ang Meksikano na si Alan David Picasso. Lalo pat gigil itong si David Picasso sa mga Pinoy, partikular kay Janriel Casimero, dahil sa pambabastos umano nito sa kababayan niya na si Luis Neri. Nabastusan nga itong si Picasso kay Casimero dahil sa dami ng trash talking ni Casimero bago ang laban. Ayon kay Picasso na marumi daw ang galaw ni Casimero, may pagkakataon daw na sinuntok pa rin ni Casimero si Neri kahit bagsak na ito. Kaya hinamon nga ni Picasso si Casimero at tuturuan daw niya ito ng leksyon. Kaya dahil dito ay siguradong paggigigilan nitong si Picasso si Martin sa laban nila. Mukhang pag-aandaan talaga ni Martin si Picasso dahil halos 4 na buwan itong magsasanay. Lilipad na nga daw si Martin at ang kanyang kampo patungong Amerika upang doon mag-ensayo sa ilalim ng gabay ni
Hall of Famer Coach Marvin Somodio na trainer din ni Mark Magsayo. Ito naman ang masasabi ng mga fans. Pinaalalahanan si Martin na huwag magmadali dahil wala pa siyang napapatunayang malaki laban sa mga elite o top tier na boksingero. Marami ang nagsasabing dapat muna niyang pagtuunan ng pansin at talunin ang kanyang mga kasalukuyang kalaban tulad ni Picasso bago mangarap na harapin sina Casimero o Inoue. May mga bumatikos din na protektado umano ang kanyang undefeated record ng MP Promotions at karamihan sa mga nakaharap niya ay mababang boksingero lamang ang ranggo. Malapit nang pinakahihintay nating bakbakan ang tinaguriang mega fight sa pagitan ni na Janrel Cuadralas Casimero at ng unified champion na sina Oya the Monster Inoue. At sa pagkakataong ito, mukhang tuluyan nang nasulok ang Hapon at wala nang magagawa kundi harapin ang ating pambato. Dahil sa napaka-impresibong panalo ni Casimero, kamakailan, niyanig nito ang rating sa buong mundo. Isipin nyo mga boss, 3 federasyon na ang may hawak sa pangalan ni Casimero sa pinakatuktok ng rankings ng Super Bantamweight Division.